Hello folks! Part 2 ng ating Set 7 MSTE Review Light. Okay, umpisahan natin. Ito yan. Har. May intro tayo palagi para maiba naman. Oh. Wala tayong intro eh. Grr. Sana ko iba yung napindot ka. Ito. The DOH encourages elderly people to have a flu vaccination each year. The vaccination reduces the likelihood of getting a flu from 40% to 10%. If 45% of the elderly people visiting the doctor have the vaccination, find the probability that an elderly person chosen at random had the vaccination, given that they get flu. Okay? Ano raw yung chance na kung kukuha tayo doon sa bumisita class sa clinic na yon? Clinic ba ito class? Okay? Kuha tayo ng isang anong tawag ito? Senior citizen doon sa from the group. Tapos ano daw ang chance na na-vaccinate siya given na meron siyang flu? Okay? Yun yung tanong class. Gets niyan? That is actually mga ganitong statement class no ay class conditional probability. Tingnan natin para mas ma-visualize natin no, tulad ng ginawa natin doon sa ating part 1 doon sa ano yon yung disease na tawag dito 1 out of 10,000 affected ay i-tree diagram natin para makita natin yung kabuuan. Bali ito yung buong population, ito yung 100%. Okay, yung buong population. Sabi dito if 45% of the early yung bumisita sa doktor, okay? 100% yung bumisita sa doktor. Tawagin lang na anong tawag ko dito? 100% lang. Okay? 100%. 45% daw nito ay may vaccination actually. Okay? 45% sa kanila dito 'yon na vaccinate. Okay? Tawagin ko lang to class na with V. With vaccination. Tapos yung natural no ang 55% wala tong vaccination, di ba? No V. 55% to class. So, a total of 100%. Okay? So, no V. V, no V. No vaccination. Tapos dito no, ang sabi dito ay kung nagpa-vaccinate daw, ito with vaccine nagpa-vaccinate ang likelihood class na magka-flu ang senior citizen ay bababa from 40 to 10. So ang chance na magka-flu ito class ay what? 10% na lang ang chance na merong flu. So ibig sabihin 10% actually of 45%. Okay? 10% dito. Dito natin ilagay yung 10%. 10% of 45%, ilan yan? Calculate natin. Tapos dito lang ako mag-calculate para hindi ako mag-open ng calculate dyan. 0.10 times 45. 0.10 times 0.45. That is actually 4.5%. 4.5% na lang. Nag-calculate talaga ako, no? Sensya na po. 4.5% to class. Okay, galing sa 100%. Nabura ko siya. Ayan. Ilagay natin dito na 10% to class. So, ang 40% ng 45%, sila yung hindi magka-flu. Okay? Na-vaccinate. Di ba? So that is 90% pala, 90%. 90% of 45%. So 0.9 of 0.45. That is actually 40.5%. Okay? 40.5%. Sa buong population to class. 40.5%. Kanya yan. Take note, lebelan natin ito mas para hindi tayo maligaw. Ito ay with flu.
Ito class, no flu. Yun yung statement sa problem. Kasi 40 ang likelihood daw na magkakaroon ng elderly ng flu ay ma-reduce from 40% to 10% kapag na-vaccinate. The vaccination reduces the likelihood of getting a flu from 40 to 10. Ibig sabihin, itong nagpa-vaccinate na 45%, 10% sa kanila, 10% nito ay may flu. Yun yun. 90% sa kanila, walang flu. Okay? Now, itong hindi nagpa-vaccinate, itong 55% na walang vaccination class, 40% sa kanila magka-flu. Ito yan. Likelihood lang to klasa na pinag-usapan natin dito. 40% sa kanila magka-flu. So, 40% of 0.55. 0.55 times 0.4, that is equal to 22%. Okay? 22% dito. Kuhan tayo sa kulay. Kulay, umayos ka. 22%. Take note class na ano to? With flu. Okay? Meron tong flu. Ayos. Natural, 60% sa kanila walang flu. 60% dito. Ilan yan sa buong population? 60%. That is 60% of 0.55. 0.6 times 0.55. That is actually 33%. Okay? 33%. Dilaw uli. 33% dito ay no flu. Hey Flo, kumusta ka na Flo? No flu ito class. Walang flu. Now, kukuha tayo ng isang person galing dito class sa population na to. Actually class no, para hindi ka mag-deal ng mga percentages dyan, pwede ka actually gumamit ng numero 100 persons, 1,000 persons, 1 million, ikaw bahala class. Wag lang yung isa kasi mahati-hati yun eh. Kawawa naman person na yun. Hati-hatiin mo. Pwede ka maglagay ng 100 persons para makuha mo lang nandyan. Okay? Mga numero ang gusto mong i-deal. Dito mga percentages lang. Now ngayon no, ang sabi dito, kuha daw tayo ng isa at random. Okay? Galing dito. Ano daw ang chance na may vaccine siya given na meron siyang flu? Actually, no, kung i-diretso natin yan pagsagot class, ito yon. May vaccine tayo. So, meron siyang flu. Given na meron siyang flu. Ang probability na meron siyang flu ay ito yon. 4.5 with flu plus 22. Yun yun no? Ito yung with flu. Ang total number of ways na may flu is 4.5 tapos plus 22. Ito yung may flu. Ano ang probability na sa mga may flu na to, dito natin siya nakuha, may vaccine siya? Ibig sabihin 4.5 yung ating numerator. Ganun lang kasimple. Kahit walang formula, basta naintindihan mo yung class yung ginagawa natin and that is the answer. Okay? 4.5 all over 4.5 plus 22. That is the answer, baby. That is 9 over 53. That is 16.9. 0.169. That is letter B. Naka-round off yan. 170 kasi 0.61698. Okay? 0.1698. Yun yung exact na value. Kanya? Actually class no, nabanggit ko kanina na this is tawag dito, conditional probability. Okay? Sa conditional probability class, tanggalin ko muna yung video ko dyan. Ganito. Conditional probability, isulat natin yung formula. Ang probability na merong na vaccinate and with flu, okay, ay equal to probability na with flu. Okay? Times the probability na tawag dito, na vaccinate occurred with flu. Yan yan. Ito yung hinanap natin. Ito na quantity ang hinanap natin. Okay? Ito actually na quantity class ay vaccinate and flu. Ito yan. Na vaccinate and may flu. Ito lang yung class 4.5. So, sa left side ng equation, this is 4.5%.
ang probability na may flow. Ang probability na may flow class ay ito yan. With flow. 4.5 plus 22. We have this one. 4.5 plus 22. Kuha? At ito yung hinanap natin. That's why pag cross multiply natin, galing to sa formula. Probability na ayusin ko lang. Probability class na kulangan tayo ng space. Probability na na-vaccinate occurred with flu. Yun yung hinanap natin. That's why nag-cross multiply lang tayo. Kuha pa rin natin class. Ito pa rin yung na value. Okay, cross multiply. 4.5 divided by 4.5 plus 22. Chicken joy, baby! That is the answer sa ating problem part 2. Unang arangkada sa part 2. Sunod na problem. Tingnan natin tong sunod na problem. 8 books are to be arranged on a bookshelf. 3 of the books are by the same author. In how many ways can the book be arranged on the bookshelf? If the books of the same author are to stay together. So kailangan naka-intact yung tatlo na galing sa isang author. Okay? So ito yung class. Paano solve? We have this ang gagawin natin dito no kasi 8 to class, 8. Sabi natin book 1, book 2, book 3, book 4, book 5. Itong 5 class mag-iba-ibang author yan, pero itong 3 magkaparehong author. Sabi natin book Matalino. Book authored by Matalino. Book authored by isang author lang ang book niyan. Dapat itong 3 hindi to maghiwalay, so i-consider natin to na isang object lang. O wag yang Matalino. Yan, sobrang cheesy. Junvert, JV tayo. Sikat, har. Junvert. Diba? Pogi, pakinggan. Junvert, parang artistahin talaga. Junvert. Imagine class, ipikit yung mata mo. Try nyo lang. Ipikit yung mata mo, tapos imagine mo yung pangalan Junvert. Kikita mo, pogi. May nag-react dito. Pogi yung makikita mo. So, ito yung class, meron tayong 6 na objects lang actually. 1, 2, 3, 4, 5. 6. So, 6 na objects lang tayo kasi ang mga mag-stay together, mag-act as one unit. So, i-arrange natin yung 6 in a row doon sa bookshelf class. Natural, naka-row. Mag-assume tayo naka-row yung nasa bookshelf. I-arrange natin yung 6 sa bookshelf. Ito yan. 6 factorial. Okay? Yun na yung sagot. 6 factorial. Tama ba? Kulang pa actually yan class. Bakit? Hindi nga sila maghiwalay. They are to stay together. Pero, pwede sila mag-rearrange. No? Kasi mag-ibang books naman to class, magkapareho lang yung author. Kaya lagyan natin to ng 1, 2, 3. Junvert 1, Junvert 2, Junvert 3. Nako ha? So, pwede yan mag-rearrange within the group. So, ibig sabihin, times 3 factorial pa yung class. Times 3 factorial, and that is the answer, baby. 4320. Okay, i-check ko lang dito class. Para sure tayo. 6 factorial times 3 factorial. Yun yung sagot. Tama. 19. Uy, ano to? 6 factorial times 3 cube. Ang laki ng aking na-calculate. Factorial lang, wag 3 cube. Yan. 4320. That is the answer. Sunod na problem. Pass a plane through a cube so that the section formed will be a regular hexagon. If the age of the cube is 2 units, find the area of the section. So, mag-draw tayo class ng cube. Ito yung cube natin. Okay, mag-pass daw tayo dito ng cutting plane. Ang cube class ay lahat ng mga edges are equal in length. Okay, isa to sa mga platonic solids. Ang tawag actually nito ay hexahedron. Hexa kasi meron tayong 6 faces. Parang hexagon, di ba? Polyhedron lang to class. O pangalan sa mga solid class, mga polyhedra, lahat ng faces ay polygons. Mga polyhedrons tawag niyan. So ang tawag ito ay hexahedron. Okay? Merong 6 faces. Hindi ko na i-draw ang sa kabila. Ang tawag dito, anong tawag niyan? Kailangan ko ba i-draw? Matabunan kasi. Yung hidden line.
I-cut natin to class. Kailangan ko yata i-draw ang hidden line kasi sana hindi tatama dito. Ganyan lang natin class para sikat. Oh, ganyan lang. Ganyan, yan na. I-cut natin to para makakuha tayo class ng hexagon. So, paano natin yan i-cut? Mag-pass daw tayo ng plane through this cube. Okay? Through this cube. So that, ang maporma class na section ay regular hexagon. Yun yung puzzle dyan. Class, pag makuha mo na kung paano siya i-cut, tapos ang kaso, yung susunod secondary na lang. Okay? So dito actually yan class natin i-cut. Hindi pala talaga natin kailangan yun. Pero nandiyan na class, hindi natin tanggalin yan. Dito natin i-cut sa midpoint actually. Sa midpoint dito sa mga edges. Diyan, so ito class na length equal to. Regular, pag sinabing regular class na hexagon, lahat ng sides equal. Yun yun na? Regular na hexagon. Or regular na polygon in general, lahat ng sides equal. Tulad ng square, regular yan. Okay? So at saka dito class, agree kayo na ang length na to ay equal sa length na ito? Agree kayo? 2 units to eh. Natural no? Nasa midpoints yan sila lahat class. Okay, mga hypotenuse yan ng triangles na 1 by 1. Kasi ito, 1 unit dito, 1 unit dito, 1 unit dito, hypotenuse to class kasi right angle dyan. Right angle din to dito no? Nasa likod actually class na face. Itong face na to. Right angle. So, 1 unit dito, 1 unit dyan. So, parihong length nito, class. Ganon din dito. Nasa baba. Pariho ang length nito, class. Midpoint din dito, class. Ito yung ating hexagon. Okay? Tapos, midpoint din dito. Very clear na yung ating hexagon. I think na-visualize nyo to ng maigi kasi maganda yung pagka-position ng ating drawing, class. Tanggalin ko to para hindi siya papatong sa ating line. Parang nandun talaga siya sa likod. Ayan. Ganyan, baby. Ganyan. Yun yung ating hexagon with side class 1 dito, 1 dito, 1 dito, 1 dito. Okay? 1 dyan, and so on. 1 dito. Okay, kasi ang side ng ating cube ay 2 units. Okay? 1. Ang daming 1 ito. Nakakalula na yung 1. Tanggalin natin yan, class. Yeah, gets nyo na. Basta importante, gets nyo na, class. Okay, isang triangle ang ating i-draw. Ha? Ito lang yung kailangan natin, class. This is 1 squared. Tingnan nyo, ha? 1 squared plus 1 squared is equal to 2 squared. Ano yun? Square root of 2 ito, class. ang length na to ay equal to 1 squared plus 1 squared is square root. Yun. Square root of 2 ito. Ang length na to ay square root of 2. Lahat sila actually dito ay square root of 2 by Pythagorean theorem. Huwag mo i-draw lahat, ha? Hexagon, class. Ang area ang hinanap, isang segment lang ang i-draw. Huwag ubusin, class. Okay? Grrr. Hoy. Hoy, ano ka? Huwag Huwag ubusin, baby. Ito lang yung class. Ganito lang. Okay? Daming kartihan ito. So, maganda talaga mag-drawing sana, class, pero gusto ko ma-ramdam talaga yung pag-drawing. Diyan lang sa inyo, hindi ka mag-ulit-ulit, no? Kasi ballpen, mas precise eh. Dito kasi ito, minsan, madulas talaga. So, we have this one. Ito yung square root of 2. Square root of 2 ito, class. Okay? So, ito ay 360 divided by 6, no? So, this is 60 degrees. Agree kayo niyan? Kukunin natin lang ang altitude nito para makuha natin yung area niyan. For 60 degrees, this is actually class equilateral triangle. Agree kayo? Sa hexagon actually class, no, lahat ng mga sa isang segment, makakuha ka class ng equilateral triangle. Okay? Kasi pag hatiin mo yan, 30 degrees eh, kalahati. So, ibig sabihin, kung hatiin natin dito, no, tanggalin muna natin to. 60 degrees, basta alam natin yan kasi 360 divided by 6. So, 60 degrees talaga yan. So, ang mangyari dito, kung mag-drop tayo ng vertical line dito, class, nahati natin yung 60 degrees into 2. Ibig sabihin 30. So, 60 din to. Ha?
or familiar ka lang na sa figure, 60 by 60 by 60 yan. Ibig sabihin, equiangular, equilateral. O, square root of 2, square root of 2. Okay, square root of 2 din, Douglas. This is 60 degrees. Kuha agad natin yung isang area. Times 6, yun yung sagot. Okay, we have this area. Ang area ng triangle na yan is 1/2 square root of 2 raised to 2. 1/2 AB, sine of theta, sine of 60. Times 6. Times 6 natin to. And this is the answer. Okay? Chicken joy, baby! Yung sagot. Ilan to? 5.2. 5.2. I-check ko class kung nag-load yung calcu. Hindi pa nakaload yung kapugian ko dyan. Load natin kapugian para ma-inspire naman kayo. Pampa-inspire yan na mukha eh. Oh yeah, very rare kasi yan class. Har. Parang yan. Parang nakakita ka ng mamahaling na bagay. Pugi naman. Bakit 1/6 to? 1/2 triangle tayo ha? 1/2 yan class. Dada pa more. 0.5 times square root of 2 na lang yan. So, 1. Sin 60 times 6. Ayun lang. Sin 60 times 6. That is 3 square root of 3. Yun yung sagot natin. Unit squared. Ang unit sa unit lang nabanggit dyan. 3 square root of 3, that is actually 5.196. Tama tayo. 5.196. That is 5.2 square units. That is the answer. Sunod na problem. Two cities A and B are 30 kilometers apart. From both of these cities, simultaneously, two hikers start their journey towards each other. So, sabay silang umalis. Okay? Tapos, pagkasalubong sila. Kanya. They are walking, kung sabay silang umalis, they are walking at a constant speed of 5 kilometers per hour each. Sabay silang umalis, tapos pareho yung kanilang speed. Ang ibig sabihin yan, class, mag-meet sila saan? Towards each other sila. Mag-meet sila saan? Mag-meet sila sa gitnang-gitna talaga, no? Walang duda yan. Sabi natin ito yung point A, point B. Boom. Dahil sabay silang umalis from both of these cities simultaneously, two hikers start their journeys towards each other. So sabay silang umalis, dito sila class, mag-meet sa gitnang-gitna kasi pareho yung kanilang speed. Sabay silang nag-umpisa, boom. So ibig sabihin 15 kilometers ito, 15 kilometers din dito. Okay? Kilometers, tama. 15 kilometers din yan. Anong sabi? Dito sila mag-meet. Anong sabi, class? Simultaneously, sabay din sa kanilang kanina. Nung umalis sila, sabay nito. Simultaneously, a fly leaves the city A. So, kasabayan nitong isang hiker galing sa city A papunta sa city B. Leaves the city A. It flies at the speed of 10 kilometers per hour. So, mas mabilis ang lipad niya kaysa sa naglalakad. Okay? And passes the hiker from its city. Okay? When it reaches the B hiker, it turns around and flies back to A. Pagdating niya dito class kay B, galing kay B, babalik siya dito kay A, tapos ano pa? It keeps doing so until the hikers meet. Nag-meet sila dito. Kanya, ulitin natin, it flies at the speed of 10 kilometers per hour and passes the hiker from its city. When it reaches the hiker, the B hiker, it turns around and flies back at A hiker. It keeps doing so until the hikers meet. Pabalik-balik siya dyan, class. Nakuha niya? Hanggang sa mag-meet yung mga hiker. Nung mag-meet na yung mga hiker, at the moment they do meet, the fly lands on the shoulder of the A hiker so that as he continues his journey to B. How many kilometers has the fly flown? So yung hindi pa dumapo yung fly class doon sa hiker A. So ilang kilometers yung nalipad niya? Na-imagine niyo yung movement niya, class? Ganito yung movement niya, no? Galing siya dito sabay sa hiker A.
Sinalubong niya yung hiker B. Dito niya nasalubong yung hiker B. Naglakad yung hiker B. Tapos, balik siya dito. Yung hiker B nandito, yung hiker A nandito. Parehong distance talaga nila. Balik siya dito, class. Pagdating niya dito niya nasalubong yung hiker A. Nandito yung hiker A, nandito yung hiker A. Hiker B. Pagdating niya dito, balik siya dyan. Nasalubong niya dito yung hiker B. Tapos nandito yung hiker B, nandito yung hiker C. Hiker A. Wala hiker C dito. Hiker A. And so on, class, hanggang sa paiksi yung kanyang distance na lipad, hanggang sa nag-meet yung dalawang hikers, tumungtong siya, siguro napagod na siya kasi pahinga na ako. Papunta kasi siya, yung fly papunta din siya sa B. Sumabay na ako kay hiker A para relax lang, makipag-uusap ako sa kanya. Kakausapin ka ng langaw. Tumakbo ka na. Ilang kilometers kasi yung nasa choices. Ilang kilometers, class, ang nilipad ng langaw? Yun lang yung tanong. Paano masolve? Ang dami namang isosolve yan, sir. Pabalik-balik yan eh. Actually, class, konti lang isolve natin, class. Ang ating formula, simple lang. Distance, velocity, times time. Ganito lang. Velocity times time. Yan lang, class. Pag makuha natin, class, kasi tuloy-tuloy lang to, class. It doesn't matter no kung ano yung path niya. Basta importante, tumigil lang siya sa paglipad. Ito straight lang to. It doesn't matter kung liko siya, class. Basta tumigil lang siya paglipad pag nag-meet na sila. Yun yung number of hours. Kung irregular yung kanyang path, class, kahit gaganito siya, lilipad-lipad siya dyan, gaganon-ganon siya. Tapos nung mag-meet na, humapo ba yun? Parang humapo ba? Tagalog yun, class. Basta tumungtong siya dito sa hiker A. Tumungtong siya sa hiker A. Saka lang siya tumigil. So ang distance ang hinanap natin for how many hours siya lumipad. Yun lang yun. How many hours siya lumipad at a speed of 10 kilometers per hour. Ganun lang. So kukunin natin lang yung ilang oras bago nag-meet yung dalawang hikers. Yun lang ang puhunan natin dito. Tanggalin natin yan. Okay? Ilang oras bago nag-meet. So ang distance na nilakad nila, class, ay 15. Distance, velocity ay parihong 5 times time. Ibig sabihin, class, naglakad sila ng 3 hours bago sila nag-meet. Okay? Ibig sabihin, yung langaw, palipad-lipad siya ng 3 oras. Kaya napagod. Okay? 3 hours. Yun. So, yun yung distance na travel ng langaw. Velocity, 10 times 3 hours. Chicken joy, baby! 30 kilometers. Ganun lang kaiksi yung solution sa haba-haba ng problem na yan. Madali lang na. Naintindihan niyo yung nangyari. Sunod na problem. The box contains 10 tablets of medicine A and 15 tablets of medicine B. N tablets are taken from the box at random. What is the least possible N that ensures that at least 2 tablets of each kind are among the extracted? At least 2 of the same kind ang ating ma-extract. Natural sir, 2 lang. Sure na yan. Hindi na, kasi kung kukuha ka lang ng 2, class, what if kung parihong medicine A? Parihong medicine A nakuha mo? Wala, class. Ay, kukuha ka ako, sir, ng 10. What if kung kukuha ka ng 10, lahat ay medicine A? Wala kang nakuha na isang medicine B. Na? Tao dito. Anong tao dito? A box contains what is the least possible N that ensures that at least 2 tablets of each kind are among the extracted. At least 2 tablets of each kind. Tama ba tayo? Tatlo kukunin mo. Lahat ay what is the least possible N that ensures that at least 2 tablets of each kind are among the extracted. Grr. Kukunin natin, class, ay actually 17 lahat. 17 lahat. Bakit? Kasi ang mangyari dito, class, kung makuha mo lahat ay medicine B lang, isang kind lang yun makuha mo. Nagets niya? Kung kukuha ka ng 15 lang, posible kasi, class, na isang kind lang to, medicine B lang lahat nakuha mo.
Okay, medicine B only. Wala kang 2 tablets of each kind. Walang gana na. At least 2 tablet of each kind. That's why dagdagan mo pa ng 2 para makakuha ka dito class ng, sure talaga yun, makakuha ka dito ng dagdag 2. Meron ka ng 2 tablets of each kind. Nakaha? So a total of 17. That is the answer. Ganun lang. Maraming ganun class na scenario pero madali lang pag-analyze. That ends our part, tawag dito, part 2 sa ating set 7. Stop recording.